susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hindi kumakatawan sa Royal Cable TV6. Anumang opinyon ng mga kumakatawan sa programang ito ay sarili nilang pananaw at opinyon. Patnubay ng magulang sa mga kabataan ay kailangan. Ang mapagpalang gabi sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna. Lalo na po sa ating mga members as well as non-members ng Samahan ng Makabayang Kabueño or SAMACA. Tayo po ngayon ay nasa ating panlimang telecast ng programang ating pinamagatang May Kakayanan Ba ang Aspirante Mo? Kilalanin natin. Ako po ngayon ang inyong host, si Professor Amador Daluin, ang Vice Presidente ng SAMACA, at sa ngalan po ng ating Pangulo, si Mr. Dean Charlie May Labiña, na sa mga oras na ito ay dumalo sa isang dinner meeting sa Lima Park Hotel sa Batangas. Kasama po ang kanyang mga opisyales ng First Asia Institute of Technology and Humanities na nag-imbita sa kanya. At sa oras pong ito, atin pong makakasama bilang co-host ang isa sa masisipag na Charlie's Angels. Isa siya sa mga business managers ng SAMACA. Siya po ay nagtapos ng Comtech sa Taiwan, sabi niya. At ngayon po siya ay abala sa online marketing business. Mga kasama, welcome po natin ang ating co-host ngayong gabi, Miss Lisa Fernandez Cansisio. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Lisa. Magandang gabi po, Sir Ati. At magandang gabi din po sa mga nandito at sa mga mahigit 2,000 FB active members po natin sa page po natin na Samahan ng Makabayang Kabueño. Magandang gabi po sa inyong lahat. At Sir Adi, bilang Vice Presidente po ng SAMACA, magpahayag po tayo kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng at layunin ng Samahang Makabayang Kabueño o SAMACA. Tama ka, kasamang Lisa. Bago ko po ipaliwanag kung ano ba ang SAMACA, ay hindi po natin nalilimutan na tayo po ay magpasalamat sa ating pong kagalang-galang Mayor Isidro Jimenez Jr. at sa ating pong Vice Mayor Mel Ecolea sa pagbibigay niya ng pahintulot na magamit natin itong pasilidad na ito or session hall. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat po, Vice Mayor. Ngayon po ay ating mapakinggan panandalian kung ano nga ba ang SAMACA. Ang SAMACA po ay non-government organization, non-sectarian, non-profit, a political organization na ang tanging layunin po ay linangin ang civic at moral conscience ng ating mga mamamayan upang sila po ay maging responsableng botante sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tamang impormasyon at pagpapakilala sa mga aspirante pantay-pantay, patas, walang kinikilingan, kundi ang panig ng katotohanan at katarungan. Naniniwala po kasi ang SAMACA sa isang quotation na atin pong isinalin sa wikang Tagalog na ganito po ang pagkakasali. Hindi raw po ang mga politiko ang may kasalanan, ang mga irresponsable at mangmang na botante na bumoto sa kanila. Alam po ninyo, kapag nagbago na ang manner ng pagboto ng sambayanang Pilipino, particularly ng mga Kabueño, magbabago rin po ang ating mga politiko. At yan po ang ibig sabihin ng SAMACA. At siyempre pa, hindi pa rin po natin nalilimutang magpasalamat sa lahat na bumubuo ng sangguniang panglungsod. Maraming salamat po, mga konsehal. At sa gabi pong ito, mapalad po tayo dahil pinaunlakan po ng ating panauhin ang ating imbitasyon sa kanila. Siguro po mas mainam, Ma'am Lisa, kayo na po ang magpakilala sa ating panauhin sa gabi nito. Ma'am?
Magandang gabi po ulit po sa inyo at sa gabi pong ito ang ating pong paanaunghin ay kilalang kilala na sa buong Kabuya. At ipapakilala pa rin po namin sila sa inyo. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science, major in Zoology sa Far Eastern University noong 1977 to 1981. Doctor of Medicine sa Perpetual Health College of Laguna from 1981 to 1985. At dahil po sa kanyang angking talino, pumasa siya sa Physician Licensure Examination noong 1986. Siya rin po ay naging Resident Physician sa St. Clair's Hospital sa Makati noong 1987 to 1988. Sa Asia Textile Mills Incorporated sa Calamba City po noong 1988 to 1998. Sa Dry Union Universal Corporation sa Barangay Pulo po yun from 1988 to 1998. And sa Asia Brewery Incorporation dyan po sa Barangay Sala under ni Dr. Virginia H. Batalla 1998. Siya po ay naging kapitan sa Barangay Nyugan noong 2002 hanggang 2007 na kung saan siya ang ABC President. Naging Vice Mayor po siya noong 2007 hanggang 2010. Sa kasalukuyan po ay siya ang incumbent City Councilor ng ating lungsod. Mga kasama ka, atin pong i-welcome ang Doktor ng Bayan, ang Coco Martin ng Cabuyao City, si Dr. Benji C. Del Rosario. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay mapasimulan po muna natin ng isang panalangin ang ating pong event nito nang sa ganun ay tayo po ay igabayin ng ating pong Panginoon sa ating pong mga gawain. Tayo po tumayo at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagsusumamo sa inyo na sana po ang gabing ito ay maging makabuluhan, hindi lamang po para sa akin, kundi para po sa lahat na nandito na nagnanais na marinig o malaman ang mga saloobin tungkol sa mga politika ng bayan ng Cabuyao. Maraming salamat po at nagkasama-sama po kaming lahat. Una po ay ako'y nagpapasalamat sa inyo sa pag-imbitang ito sapagkat sabi ko nga po doon sa Facebook, ako po ay excited sapagkat gustong-gusto ko po talagang mapasama po muli sa inyo pong bibigyan ng inyo pong mga mahalagang mga pagtitiwala sa susunod sa 2016. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga nag-asikaso po dito kasi kung wala po kayo ay hindi po mangyayari itong bagay na ito. Siyempre po ay ako'y nagpapasalamat sa aking mga kapatid na nandiyan at sumusubaybay po sa akin. At nandiyan din po ang aking pong anak na lalaki, si Kenji, yung pong dating SK chairman, ang aking pong anak na si Kisha na sa kasalukuyan po ay nagme-medicine, at ang aking po pinakamagandang asawa, si Evelyn. Yan po ang Team Chu ng buhay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Konsehal. Siguro po ay simulan na natin ngayon ang tanungan. Konsehal, ito po ang unang-unang katanungan. Konsehal, sa 2016 po ay nais po naming marinig, even ang ating mga kababayan, kung ano po ang posisyon na inyong tatakbuhan. Konsehal po ba o Vice Mayor? Saan po kayo kasapit? Siguro po maliwanag po sa ating lahat na ako po ay nag-aambisyon po na maging konsehal pong muli. Pero siguro po ay hindi naman po natin masabi pa ang ating po mga bagay-bagay sa mga darating sapagkat hindi pa rin po natin
higit na lubusang napipiho ang atin pong magiging pronouncement. Sapagkat nandoon nga po, mahirap po na magsabi ng limitasyon sapagkat baka po maghanap po ang ibang tao ay hindi naman po tayo makasagot. Kaya siguro po ay hayaan po natin na panahon na magkaroon ng dikta sa atin pong sa darating na 2016. At malapit na naman po, yun naman po ay October 12 to 16 ay magsisimula na po yung atin pong pagre-rehistro sa paglaban po sa darating na eleksyon sa 2016. Ako po ay nakasama po doon sa sinasabi nga pong PJJ, yung pong tropang Junjun. Sapagkat nandoon nga po, siya po ay napakamahalay naman po ako po ay humiwalay sa akin pong buong pamangkin. Anak po siya ng aking pong kapatid na Ate Delia. At siyempre po, nandoon din po ang paniniwala ko na meron pong potensyal ang aking pong pamangkin. Maraming salamat po, Konsehal. At ngayon po ay ating narinig na ipinahayag ng ating konsehal na ang kanyang tatakbuhan this coming 2016 ay konsehal pa rin po. Maraming salamat po, Ma'am Lisa. Konsehal, isa po sa aming gabay sa pagboto na ibinabahagi ng mga members ng Samaka ay performance-based o kakayanan base sa kanilang huling katungkulan. Bilang isang konsehal, alam po namin na marami na kayong nagawang mga ordinansa o resolusyon. Maaari po ba ninyong ibahagi sa ating mga manonood in the interest of time, mga tatlong ordinansa o resolusyon na inyong inakda as primary order po? Nandiyan po yung yun po tungkol po sa senior citizens na yung pong pagkakaroon po ng 1,000 pesos po kada birthday. Ang akin pong ipinropose sa atin pong pamahalaan. Dangan nga po lamang at ang nasabi nga po resolusyon ay ito po ay nabito or nabigyan ng comment na wala raw pong sapat na pondo. Where in fact ay napakadami pong pondo ng bayan ng Kabuyao patungkol po dun po sa donasyon or yun pong AIX, yung pong aid to individual in crisis situation. Sapagkat meron po tayong 50 million para po doon sa donation na AIX, yung pong aid to individual in crisis situation, at meron pa po tayong 25 million para po sa donation subsidies. Kaya ako po hindi naniniwala na ang pagkakaroon po ng hindi pagbayad tungkol po ito sa resolution na ito ay yung pong tungkol po sa pondo. Napakarami pong pondo ng bayan ng Kabuyao patungkol po sa donasyon. Dok, meron pa po bang iba pa na ordinansa pa bukod po doon sa senior citizens na dalawa pa po? Ako po ay nagpasa ng isang resolusyon na magkaroon po ng sariling patubig na malinis ang atin pong mga kabataan patungkol po sa eskwelahan. Ako po ay hindi, sabi ko nga po nung ako po ay nung malaman ko na meron pong resolusyon patungkol po dun sa patubig, hindi po ako nagatubili. Kahit nga po ang sinasabi, ang naging author noon ay ang aking pong kuya Pulit, si Mr. Apolinario Hai. Pero para pang ito pong bagay na ito ay na-stock lamang sa ating pong sanggunian. Hindi po ito nabigyan ng patungkol para magkaroon po ng malinis na maiinom ang mga bata sa paaralan po sa bayan ng Kabuyao. Kaya hindi po ako nagatubili na ito po ay i-revive
At awa naman ng Diyos, ako po ay sinamahan ng ating pong mga konsehales. Sana po ay, ngayon nga po ay, ito nga po ay isa na pong kaganapan sa atin pong mga eskwelahan. Sapagkat naniniwala po ako na kapag ka po malinis ang tubig na maiinom ng ating pong mga kabataan, yung pong sinasabing lead-free, yun pong mga contamination-free ay magiging maganda ang pag-iisip ng ating pong mga kabataan patungkol sa pag-aaral po nila. At maging yung pong mga teachers na namamahal at eskwelahan. Meron pa po ba, Konsehal? Nandiyan pa po, yun pong sa senior citizens pa rin po. Sapagkat bilang ako po ay isang manggagamot, ay alam ko po na pagtanda po ng isang tao, kakakibat na po noon ang mga sakit. At kaya po ako nag-propose din na yung pong halaga na nakukuha po natin dun po sa mercury drug ay magawa man lamang pong 560 pesos. Sapagkat ang kasalukuyan pong nakukuha ng atin pong mga senior citizens ay 400 pesos. Pero yun po ay kung tutuusin po natin, yung pong 400 pesos na yun, babawasan po ng VAT. I-divide po yung 400 pesos sa 1.12. Yung po ang regulasyon ng ating pong expanded Senior Citizens Act. Kaya po, pagka po ito yung dinivide ng 1.12, lalabas po ng 357 pesos lamang ang mapapabigay sa isang senior citizens. At babawasin pa po yun pong halagang 20% senior citizens discount, magiging 285 pesos na lamang po. Kaya nga po, marami pong pagtatanong kung saan po napapapunta yung pong 115 pesos na nakukuha po natin dito po sa ating munisipyo. Yun po yung mga katanungan na hindi po masagot. Dahil nga po lamang napakahirap pong kumuha po ng dokumento dito po sa ating bayan. So ayan po, narinig natin yung tatlong napakahalagang ipinasa ng ating konsehal nung kasalukuyang siya po ay gumagawa ng mga ganitong panukala. Dok, at ang another katanungan pa po, ito pong aming samahan ng Samaka noong pong kami ay maglabas ng amin pong kahilingan, ay isa po sa aming nailabas ay hingian ng SALN ang mga nakaupong konsehal at kung sino man. Ang tanong po, Dok, bakit di po kayo nagdalawang isip na ilabas sa taong bayan ng inyong SALN? Ako nga lamang po ay dapat po ako po'y nauna doon. Kaya lamang po ako po ay naniniwala po doon po sa swerte rin. Kaya po ako sana po ay gusto ko pong maging pampito na magbibigay ng akin pong SALN. Dakan nga po lamang, ako po yata ay naging pangwalo. Ako po'y naniniwala na yung pong pagbibigay po ng SALN ay napakahalaga sapagkat dito po mapapatunayan na malinis po ang ating atikain. At yan po naman ay napapaloob din po sa ating pong local government code yung i-divulge po natin kung ano po ang ating pag-aari, ang ating pong mga business interest dito po sa bayan ng Kabuyao. Ika nga kung malinis ang konsensya, bakit ka matatakot maglabas ng SALN? Salamat po, Dok, sa napakagandang kasagutan na inyong tinuran. Doc Benji, sa akin pong FB page ng Samahan ng Makabayang Kabueño, pinakamarami pong puna at hinaing ang ating mga kababayan ay sa Ospital ng Kabuyao. Kung hihingin po na incumbent mayor ang inyong opinyon para bumuti ang Ospital ng Kabuyao, ano po ang inyong maipapayo sa kanya? Ako po naman ay isang mamamayan na talaga po ang aking pong kagustuhan ay para sa pagalingan. Ako po nung una pa ay hiniling ko po sa aking pong mga kasamahan
na ako po ay mapapunta po doon po sa Committee ng Health. Ito naman po ay nung ako po naman ay napaupo rito, sapagkat nung mga nagdaang panahon, ako po ay nasa Committee ng Agriculture, na walang-wala po sa akin pong linya. Kaya po ako'y nalulungkot nung mga nagdaang panahon na ganun po ang aking naging sitwasyon. Ngayon naman po, nagkaroon po kami ng pagkakataon sapagkat pagka tayo po ay kukuha ng isang komite, bilang nakasama po yan sa internal rules ng ating pong sanggunian, kailangan po manalo, majority po. Ako naman po ay sinamahan po ng aking pong mga kasamahan at luckily ako po ay napapunta ron. Kaya lang ay medyo kinakailangan pa rin ang suporta ng Chief Executive. Sapagkat ako'y naniniwala kung ako po ay mabibigyan ng pagkakataon sa ating pong ospital, ay hindi po makakaranas ang ating pong mga kababayan na yun pong bibili pa po ng heringgilya, bibili po ng cotton swab, bibili po ng nebules para po lamang maibsan ang kanila pong hika. Samantalang napakadami pong pondo ng bayan ng Kabuyao, 10 milyon po. Ang ating pong ospital po ay 120 million po ang pondo para po sa operasyon ng ospital. Napakalaki po. 10 million po para po doon sa ating pong ospital para po sa gamot. Iba po ang patungkol po sa mga instrumento ng ating pong ospital. Kaya po ako'y nalulungkot na hindi po ako mapagkatiwalaan sa bagay. Lagi ko po namang sinasabi ay tayo po naman ay pwede naman po magsagpi-sagpi kahit for the meantime. Kasi napakahalaga po ang operasyon ng ospital. Makikita po natin ang ating pong mga kababayan ay urinalysis po ililipat po doon sa kabilang clinic, which is hindi po yun ang dapat. Sapagkat kinakailangan po from a clinic to a hospital ang referral system. Nangyayari, nando doon po, kukunan lang ng dugo, nando doon po sa kabila, walang reagent. Paano po mangyayari yun? Napakadami pong pera ang ating pong ospital. 120 million. Napakaganda po ng sinabi ng ating konsihal. Yung word na nagustuhan ko ay sa oras po ng kagipitan. Pinakamaganda siguro yung magkakakampi. Ano po, kahit na medyo hindi sila magkapartido, sapagkat dito po natin makikita kung paano tayo maglingkod sa ating bayan. Konsihal, ang ating pong susunod na tanong ay may kinalaman po doon sa sinabi niyong pondo ng ospital, sapagkat ang susunod po nating tanong, ito po ay nagmula kay Mr. Jomar Bautista. Tanong po para kay Konsihal Dr. Benjamin C. Del Rosario. Para po ito sa kaalamang PWD or Person with Disability Sector sa Kabuyao. Sa inyo pong pagkakaalam, nakakatanggap po ba ng pribilehiyo ang ating PWD sa Kabuyao gaya ng 20% diskwento sa paggamit ng serbisyo medikal at dental sa tuwing bibili sila ng gamot sa mga butika ang nasasakupan natin, alinsunod po sa RA 9442, Chapter 8, Section 32. Yung pong bagay na tungkol po sa persons with disability ay ito po ay kaganapan na. Kaya po hindi po dapat na magkatubili ang isang persons with disability na kuhanin po yung pong kanilang diskwento. Sapagkat yan po inaayon na po sa batas. Pagkakaroon po ng kasalanan o criminal offense ang isa pong tindahan o isang butika kung hindi po ito bibigyan. Sapagkat ayon po doon sa Republic Act 9442, yung pong Persons with Disability Act, sinasabi po rito na kahit po manood ng sine, kahit po kumain, kahit po mamili, kahit po sila ay sumakay sa bus, kasama po doon, kaakibat po noon ang
persons with disability benefits. Kaya po, sa katunayan nga po, marami po akong pasyente na ito po'y nauuna sa akin pong clinic. Ang persons with disability ay, pero siyempre po, mauna po yung senior citizens na papasok po sa pamamagitan po ng aming numbering system sa akin pong klinika. Meron po silang prioridad pagdating po sa kanila pong pagpunta sa clinic at yun po ay dapat po lamang. Kaya nga po, minsan nga po napapapunta ko sa atin pong mga establishment na minsan po ay tinatawag ko po ng pansin ang kanila pong pinaka-manager pagka hindi po nila binibigyan ng prioridad yung pong mga nakatatanda natin at yung pong mga persons with disability. Yan po ay karapatan po ng bawat isang mamamayan na may kapansanan. Ayan, narinig po natin sa lahat po ng ating PWD sa Kabuyao. Kapag hindi po kayo pinansin kung saan kayo pumunta, tawagan nyo ang ating konsehal. Kasi po ang bahala. Dahil yan po pala ay gawa na, siguro Doc, ay merong iba na nanamantala na hindi nila naibibigay para sa person with disability. Maraming salamat po, Doc. Ang susunod pong katanungan, ma'am. May tanong po dito galing sa FB page pa rin po kay Sir Joseph Lauvico. Sabi po niya, Doc Benji, kung paglalaanan ba ulit nila ng masusing pag-aaral ang budget sakaling ang susunod na mayor ay kakampi nyo sa politika, ano-anong mga items sa budget ang inaakala niyang dapat ponduhan ng malaki at bakit? Salamat po. Yung po tungkol po doon sa sinasabi nga po nila na para bang kasi po ang para pong nababanggit yan ni Joseph ay sa inyo pong kung ito po yung ating pong nanamnamin ay yung po bang kumbagang kung hindi natin kasapi yung mayor ay magkakaroon pa ba ng pagbusisi sa ating pong budget. Napakahalaga po noon sapagkat yung pong section 458 ng ating pong local government code ay sinasabi po na ito po'y trabaho ng sangguniang bayan members na mag-aproba at pag-aralan yung pong ating pong budget. Sa katunayan po, ang proseso po ngayon sa ating pong budget ay may kalihisan po nung ako po ay naupo nga Vice Mayor. Sapagkat katulad po noon ay dumadaan po sa sanggunian muna ang budget deliberation ng bawat isang departamento. Kaya wala na pong nagiging pagdududa o pagkatalo-talo patungkol po sa budget. Sapagkat ito po ay dadaan po sa Vice Mayor, ipatatawag po yung mga department heads nang sa ganon magkaroon po ng masusing pag-aaral. Pero ngayon, hindi na po nangyayari yon, which is yun po ang pinakamali. Sapagkat ang budget officer ang nagdidikta doon po sa atin pong budget na mali po yon. Sapagkat ang kakailanganin po, yung pong mag-aral ay yung pong sanggunian. Sapagkat sila po yung mag-a-approve. Kaya po, yung pong sinasabi po, nung kung magiging kaalyado, dapat po, sapagkat ito po ay pera ng ating pong bayan. At kung tatanungin niyo naman po ako kung ano po ang aking pong paglalaanan, siyempre po, number 1 ay health. Sapagkat hindi naman po sa kung ako po ay doktor, ay yun po ang ating pagtutuunan. Kasi po, pagka po magaling, malakas po ang ating pong mga kababayan, ay magiging maganda po ang kaunlaran ng ating pong bayan. Kaya nga po, makikita niyo po sa t-shirt na pinagawa ko, ako po'y concern sa kaunlaran at kalusugan. Kasi yun po ang number 1 eh. Pagka po naano po natin yung health ng mga bata, wala po tayong problema sa ospital. Kasi kukunti magiging confinement, magiging pagka po ang mga senior citizens natin, nasusuplayan natin ng gamot na tama, napakaganda po. Wala po tayong mai-stroke na pasyente. Kaya ako po ay nananawagan po sa atin pong pamunuan na sana po ito pong pagkakataong ito, magising na po tayo, magsama-sama po tayo para po doon sa kagandahan ng bayan. Napakaganda po ng tinura ng ating konsehal. Ano po? Tunay nga po talaga na ang dapat gastusan ng budget dahil ito'y kinukuha sa mamamayan, dapat ibalik sa mamamayan.
At nadinig din po natin malinaw, kay kakampi, kay hindi, napakaganda po na pag-aralan ng budget para maibalik ng mas maganda rin sa ating mamamayan. Salamat po, Dok. At ang susunod pong katanungan, Konsihal, ay patungkol po doon sa kilalang kilala na. Dok, nakakatanggap po ba kayo ng CDF o yung Countrywide Development Fund o mas popular sa tawag na pork barrel? Yung pong CDF, simula po nung ako po yung umupo ng Vice Mayor, 2007 pa po yun, hindi na po napabigay sa amin. Nagtataka nga lang po ako, pero po sa ating budget, meron po dito, meron pong nakaalat na pera po, 10 million, para po doon po sa bagay na yon. Pero kami po ay hindi po nakakatanggap. Nagsimula po yun noong 2007. Ako nga po yung nakipag-usap sa ating pong pamunuan na bakit mawawala yung pong pantulong namin sa tao. Sapagkat kami naman po rin ay gagastos naman para sa tao. Hindi naman po ito sasarilinin at ito po ibubulsa. Ito po naman ay pantulong sa tao. Yung po nga tinatawag na titingnan ko lang po at ay yayaman ko. Pero nandito po yun, yung po budget po na 10 million. Ito po ay nakalaan po para doon sa CDF. Simula po noong 2007, July 2007, hindi na po nakatanggap. Hindi ko lamang po malaman kung yung po lamang hindi kasagpit. Pero ako po personally, hindi po ako nakatanggap. So ayan po, malinaw natin na. Sapagkat yun po ay napakalaking pantulong sa ating pong mga mamamayan. Pupunta kay Doc Benji, kung meron po kaming naka-allotted na CDF, ay hindi po tayo mag-aatubili na andi dyan, nahihingi po na para po sa ECG, para po sa kung ano-ano po mga laboratory workup, hindi po natin mabigyan. Bakit? Hindi po natin maibigay naman masyado yung po ating pong susweldohin. Siyempre po, tayo po yung may pamilya, nandiyan nga po ang aking mga magagandang anak po. Pero, nandun pa rin po, kahit po naman na gipit din, ay nakakapagbigay pa rin. Kaya lamang napakasarap po, sapagkat yun naman po ay nandito po sa ating pong pondo. 10 million po yun. I-divide lamang po yun, doon po sa 10 konsehales, edi 1 million po. Mapakalaking halagang pantulong sa ating pong mamamayan ang nawawala po sa amin. Salamat po, Doc. So malinaw po nating narinig. Ibig sabihin, kung hindi po nakakatanggap si Konsihal, maliwanag na yung itinutulong niya ay galing sa kanya. Tunay na paglilingkuran, ano? At maiisip naman siguro natin ito. Sir Adi, patotohanan ko yung pagtulong ni Doc Becky dahil ang traffic po ay sa pasyente niya. At nagpapasalamat po ako na ang pagtulong niya po talaga sa mga senior citizen ay galing po sa puso niya at minsan po talaga yung mga gamot ay galing po talaga sa bulsa niya. Salamat po, Doc Becky. Segue lang po. Doc, meron pa pong tanong dito. Kung inyo pong bibigyan ng grade o rating si Mayor June Jimenez from scale 1 to 10, that po yung highest. Ano pong score ang pwede nyo ma-isgay at bakit po? Ito rin po yung natanong na namin sa ibang nakita na yung para po akong nasa open. Para po akong nasa open, pero sasagutin ko po yung aking honest na opinion tungkol po dyan sa tanong na yan sapagkat napakahirap naman po na yung pong simpleng tanong po ninyo hindi ko masagot ay parang ako po hindi lalaki. Siguro po yung mga size. Same lang po pala nung kay Konsehal Danica Ruado. 6. Bakit po 6? Kasi kung 7 po, lucky number ko na yun. So,
wala. No, ay mayroon pong gustong magtanong. Pwede na po kayong magtanong. Sige po, Kuya Jesse. Na mabigyan muli kayo ng pagkakataon na manalo sa darating na halala sa 2016. Meron po ba kayong naiisip na project para sa mga street children? Na magkaroon po ng pansamantalang tirahan ng ating mga street children. Sapagkat kung makikita po natin, napakadami na po ng ating mga bata na nasa lansangan. Nakakaawa po ang ating pong mga street children, lalong-lalo na po ang ating pong mga kababaihang bata ang lansangan. Kaya lamang po ay napakakonti po ang pondo para po doon sa ng ating pong bayan, at nandito nga po 0% pa patungkol po sa pagpapahalaga sa mga kababaihan ang ating pong pondo dito po sa aking pong hawak na budget ng ating pong bayan. Nakakaawa po sapagkat tayo po naman ay may mga nanay, may mga kapatid na babae. Siguro po ay napakahalaga pong papahalagahan po ang mga kababaihan at pati po ang ating pong mga kabataan, sapagkat sinasabi nga po na ito po ang ating pong magiging gabay para po sa ating pong mga pagtanda ang ating pong mga kabataan. Maraming salamat po, Sihan. Mayroon pa po ba na nais magtanong? Ito na po ang ating pagkakataon. Sige po, Nanay Minda. Akin na lang po. Ate Mix. Ito po security agency, di po ba, ito po ay ating natuklasan. Ano po ba ang tunay na natuklasan niyo po dito sa security agency? Kasi may nagtatanong po naman sa akin na siyempre pwede natin maalam. Kasi kung totoo naman po yung pong patungkol po sa security agency, hindi naman po ako yung nagbunyag, kundi mismo sa kanila po mga kanilang labi, nagmula yung mga pananalita na ito po ay ang pagmamayari po ng ating pong security agency patungkol lalo po sa ating pong hospital, sapagkat yun po ang napag-usapan. Nung pong araw na yun po ay October 13, 2014. Yun po ay araw ng sesyon na alam naman po ng lahat, siguro naman po ay napanood na ninyo sa ating pong YouTube. Yung pong pangyayari na yun na ako po ay nagtatanong lamang nagtatanong po ako sa sekretariat kung pwede pong mabusisi o malaman kung sino po ang may-ari ng security agency, at sinabi naman po nung na ito po ay kanya pong biyenan. Biyenan po ni Dok. Ito po ay biyenan po ni Consiel Cooy. Meron naman po tayong patunay dyan na makikita niyo naman po yun. Ay hindi naman po ako nagsabi, kundi siya po ang nagbanggit na biyenan po at ama ng kanyang misis. Meron pa po ba na nais magtanong? Meron pa po tayong last two. Sige, Ma'am Jai, ang ating pong Ang question ko po, aside po sa health, halimbawa po kayo palaring, kasi given na po yung health kung bibigyan po kayo ng chance na ibang committee po yung hawakan, ano po yung nais nyo at bakit? Bukod po sa committee ng health, ang nais ko pong mapagtuunan ay yung pong committee ng sa hanap buhay. Sapagkat nararamdaman ko po na ang ating pong bayan ay
doon po, pwede po tayong umunlad. Pero sana po, kasama po sa pag-unlad ang mamamayan. Hindi po yung pong iilan lamang. Sapagkat ako po'y naniniwala na kapag ang ating pong mga kababayan, binigyan natin ng hanap buhay, ay hindi na po ito magiging kumbaga hindi naman po tayo nagdadamot. Pero ang sabi nga po ay bigyan mo siya ng hindi mo siya bibigyan ng isda, kundi bigyan mo siya ng lambat para matuto ng hanap buhay. Mahirap po yung lagi po yung pong political patronage. Pupunta po rito sa bayan at pupunta sa mga opisina dyan at hihingi ng tulong. Pero kung bibigyan po natin ng hanap buhay ang ating po mga kababayan, napakaganda po niyan. Lahat po tayo uunlad, hindi po lamang ang ilan. Salamat po. Last na lang po, isa na lang. Meron pa po ba? Isa po. Ang katanungan ko lang po ay tungkol din po ito sa health card. Kasi po sa ibang munisipal, katulad ng Las Piñas, ay meron pong certain amount ang health card ng 25,000 per year. Dito po ba sa Kabuyaw ay walang kakayanan? Kung meron po, papaano po? Sa akin pong pagkaalam at sa akin pong pag-aaral, kahit po tayo po ay makapagbigay ng mas malaki pa doon, ay kakayanin po ng pondo ng bayan ng Kabuyaw. Ang pondo nga po kanina, nabanggit ko po, yung pong pwede pong pagkuhanan ng mga pondo patungkol sa pagtulong o donasyon, ay nandoon po 25 million subsidies, 50 million po para po sa AICS, yung pong aid to individual in crisis situation. Pero ito po'y nagagamit sa iba pong pamamaraan. Nakalagay po doon na tumatanggap po ang ating pong mga estudyante tungkol po doon sa AICS. Kaya nga po, noong po kami nagbabalangkas ng ating pong budget, ay napagkasundoon po namin mga magkakasama na maglipat ng pera sa pamamagitan nga rin po yan ng aming pong mga kasamahan, na maglipat ng pera ng ibang pera na mai-allocate para po doon sa scholarship. Nang sa ganon, hindi po nababawasan ng tulong na dapat makatulong ang ating pong munisipyo, ang ating pong lungsod. Sapagkat pagka ganun po ang nangyari, mababawasan po ng malaki kung mapapabigay po sa mga pinapag-aaral po ng ating pong municipal government. Ang ating pong, sa katunayan po, ang ating pong budget po sa scholarship ay 1 million po lamang. Which is parang hindi po siya akma. Pero kaya lamang nga po, nandoon nga po yung dole-out system na dapat nga ay mawala na po yung ganon. Yung hindi naman po tayo sa nagmamalaki, hindi naman po tayo po ay nandoon po sa sinasabing oposisyon. Kailangan po magkaroon po ng tamang direksyon. Kasi scholarship, 1 million. Pagkatapos ikukuha mo ng pera doon sa item na iba. Pagkatapos yung po namang naaakma talaga para po sa isang ay kukontrahin. Kaya po sana po mawala na po yung ganon. Napakahirap po. Katulad nga po ng aming pong budget, from 64 million to 32 million. Paano po magiging working budget ng isang sanggunian? Yung pong in-slash mo ng half, from 64 million to 32 million, more or less. Napakalaki pong halaga para po sa ikauunlad ng ating bayan. Sapagkat ang sanggunian po ay hindi naman po kami po rubber stamp. Dapat po kumikilos po ang Kaya ako po'y nalulungkot. Dahil nga po lamang ang budget po ay prerogative ng city executive. Kaya lamang ay hindi na nga po ito napdaan
hindi na po ito napadaan sa tamang proseso na ang Vice Mayor po ang magre-regisa ng ating pong city budget. Kaya siguro po sa pagdating po ng mga darating na pagkakataon at ako po ay mabigyan po ninyo ng isang magandang pagpapahalaga sa 2016 ay mananatili po ako na nakamasid po doon po sa sinasabi po nating budget. Nang sa ganon ay mapaganda po ang mga patutunguhan ng pamimera. Sapagkat ang sabi nga po, napakadaming pera sa bayan ng Kabuyaw. Kaya sayang po kung maraming pera ay hindi naman po mapaglaanan ng maganda. Ayan po, at narinig po natin ang mga kasagutan sa ating pong panauhin. Pasensya na po doon sa hindi na makapagtatanong at siguro po ngayon ay hingian natin ng mga huling pananalita ang ating konsehal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bibigyan ko po ng mention yung pong aking pong mga kapatid na natidinig, ang aking pong mga bayaw, ang aking pong mga pamangkin na natidito po at sumusuporta sa akin. Kasi po hindi po pwede silang hindi sumuporta sa akin sapagkat ako nga po ang pinakamagandang lalaki sa aming magkakapatid. 10 po kami, ay ako po lamang ang lalaki. Kaya ako po ang pinakapogi, wala na pong kukontra. Sana po, kung ako nga po ay mabibigyan niyo ng isang magandang pagpapahalaga sa darating na 2016 ay gagawin ko po ang lahat. Hindi naman po para pumontra, kundi po para po lamang maitama. At kung kinakailangan pong sumama po sa atin pong Chief Executive, kahit nga po kung saan pumunta ay sasamahan natin para sa maganda. Pero wag naman po sanang sa tuwi-tuwi na kami po ay katulad po kasi kanina, ako po'y nalulungkot na naman. May pasyente na naman na nagsasabi ng tungkol sa lagi po kami sinasabi na kami po ang kumukontra. Kami daw po yung pong nagsasabi ng kami po ay against po doon sa ating pong budget. Na yun po naman ay mandato po ng ating pong local government code. Nandito po, hindi naman po kami nalagpas sapagkat hindi nga po nagkaroon ng pagkakasundo sa ating pong budget. Ay ito po, nandito po, Section 323, iminamandate po na magkaroon ng reenactment ang ating pong budget. Kaya po yung sinasabi na kami po ay tumatalikdan sa aming pong mga duties as city councilors ay hindi po katotohanan. Lagi po kami sinusumbatan na patungkol doon, ay siguro naman po ay naranasan po din niya na maging konsihal, naranasan niya na maging vice mayor. Sana naman po, galangan po lamang sapagkat sabi ko nga po sa peace of way, sapagkat ang eleksyon naman ang sinasabi ay isang araw lamang. Huwag itong patagalin ng 3 taon, isang term, o kaya 3 term. Huwag naman. Sapagkat ang nagsasuffer po ang ating po mga kababayan. Meron po nga tao. Halimbawa na po doon sa sinabi ni Sir, yung po tungkol sa CDF. Meron pong ibang tao. Pupunta po kay Konsihala Barniso. Pupunta po kay Konsihala Cansisio. Hindi naman po kilala yung isang tao. Siyempre po doon siya pupunta sa kanyang kakilala na makakatulong. Kaya nga po kami nadideprive ng pong pagtulong na yun. Hindi naman po natin kukuhanin at ibubulsa. Gagawa naman po tayo ng mga proyekto na makakatugon sa mga tao. Bakit ba po nung mga ibang administrasyon, kahit po si Doc Benji ay nanggaling sa ibang partido, ako po naman ay hindi po naman nawawalan ng pagtulong sa ating pong mga kababayan. Kaya po, ako po'y nakikiusap sa pamunuan na sana po magsagpi-sagpi
Wala naman pong nakakahiya noon eh. Tayo naman ay pare-parehong taga-Kabuyaw. Kung tayo man ay dayo sa Kabuyaw, nandito tayo. Tayo mga magkakababayan na. Tayo magmahalan. Huwag tayo magsiraan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Konsyal. At sa gabi pong ito ay napakinggan natin maliwanag pa sa sikat ng araw kung may kakayanan ba ang aspirante mo. Kilalanin natin. Isa pong muling mapagpalang gabi sa ating lahat. Ito po ang Sama Ka. Magandang gabi po sa inyong lahat.